Pag-usapan pa natin ang plano ng palasyo kontra fake news kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, paki-expound naman yung sagot ni Yusek Castro kay Attorney Roque na sila ay messenger at hindi salesman. Oo, Paps, kasi sinabi ni dating spokesperson Harry Roque na kahit daw yung mga pinakamagagaling na salesman ay mahihirapan kung hindi maganda yung produktong kanyang ibinebenta. Ang sabi ni Yusek Castro, hindi naman daw sila nagbebenta o hindi naman nila ibinebenta ang Pangulo. Sila daw ay mga messenger o kumbaga ang ipinararating nila yung mensahe sa publiko, mensahe ng administrasyon o kaya yung pagpaparating ng mga tulong na maaaring makuha ng publiko sa administrasyon. So hindi daw yun isang pagbebenta. Okay, Julie, ano bang hugot ni Pangulong Bongbong Marcos kung meron man dun sa hirit niya tungkol sa keyboard warriors? O, Pops, yung vlog kasi ni PBBM, umikot siya actually sa fake news at saka sa, ayan, yung mga keyboard warriors. Kaya we're assuming na siguro nabibrief ang Pangulo tungkol doon sa presence ng mga troll farm or kung paano siya nakakaapekto sa isang tao. Kaya merong nasabi na gano'n na hindi lang basta keyboard warrior ito, kundi mga taong nakakausap ko talaga ito, hindi ito troll farm. Julie, maraming eskwelahang nagsuspindi ng klase ngayong araw dahil sa mataas na heat index. Anong hakbang dito ng ating pamahalaan? Pops, ang Department of Health, naglabas na nga rin sila ng abiso. Pinag-iingat nila yung publiko sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa napaka-init na panahon. Ang palasyo naman, kinokolate daw yung mga action plans ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasi ngayon pa lang daw nagmi-meeting, lalo nga at kakaanunsyo nga lang netong heat index kahapon or kailan lang. Kaya sa ngayon, yung action plan, ipararating daw nila sa oras na sa kamay nila o mahawakan ng Presidential Communications Office. Okay, Julie, isa pang mainit na usap-usapan ang lumabas na report na nakuha umano ng negosyo o kumpanya ni Communications Secretary Jay Ruiz, yung 206 million worth ng PCSO deal. Anong pahayag ng palasyo? Kanina, Pops, in-explain ni Yusek Castro na yung isang appointed government official, meron siyang 60 days para i-divest yung kanyang shares of interest sa isang kumpanya within 60 days kung kailan siya naitalaga sa pwesto. And ang sabi ni Yusek Castro, si Secretary Jay daw, nasa process of divesting na. Pero ngayon lang, Paps, naglabas ng paglilinaw ulit itong Presidential Communications Office. Sinasabi nila na si Secretary Ruiz never had a share, hindi man kailanman nagkaroon ng shares of interest doon sa sinasabing kumpanya at naging authorized representative lang siya nung nasabing kumpanya doon sa joint venture bilang head of sales at marketing. And ngayon daw, January 15, 2025, nag-resign o nagbitiw na sa pwesto doon sa nasabing kumpanya si Secretary Ruiz days before siya ma-appoint bilang PCO Secretary. Etong si Yusek Ruiz ba nagsalita na? Paps, kanina umaga kasi nagkaroon naman ng pagkakataon yung ilan sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps na ma-ambush siya kanina kasi papasok. Pero hindi nga lang naitanong or napag-usapan itong sa deal. Pero business as usual naman yung kanyang naging schedule today. Pumasok pa rin dito sa Palace. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.